verse number 39 hanggang verse number 40. Okay? Basahin po natin mga kapatid. Verse number 39 hanggang verse number 40. Kung nakita nyo na po, ito po sabi ng banal kasulatan. Sabay-sabay nating basahin. Ready, read. And Zadok the priest took an horn of oil out of the tabernacle, and anointed Solomon, and they blew a trumpet, and all the people said, God save King Solomon. And all the people came up after him, and the people piped with pipes, and rejoiced with great joy, so that the earth rent with the sound of them. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you well bless us this morning and encourage us, Dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking didalangin, pinapasalamatan sa matamis sa Panginoon Kristo sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Ang mensahe ngayong umaga is all about lessons na makuha natin from the life of Solomon. Okay? Ano ba ang pagkakilala nyo kay Solomon? Okay? Ano ba kilala nyo kay Solomon? Dito, mga young people, ano ba kilala nyo Solomon? Ha? Wise man. May nagsabi, chick boy eh. Okay. Wise man. Okay. Solomon ho ay, actually, hindi lang naman siya mayroong 700 wives, ano? At saka 300 na concubines. Actually, sa Guinness World Record, merong dyan, lalaki. Nakalimutan ko naka 2,000 babae siya in his lifetime. Isipin mo yan. Ito si Solomon, 700 yung kanyang wives, at kabit niya, masama, sakit pakinggan yung kabit, ano? Meron siyang 300. Kaya tinaguruan siyang wise man. Kasi memorizing niya lahat ng mga birthday, no? Birthday. At saka, di ba? Kasi pag hindi niya na-memorize yun, yari siya. Dito nga lang, pag nagtampo yung misis niyo, isa nga lang yan eh. Problema na eh. Dito siguro sa atin, mister ha, maging honest lang tayo. Isa lang yung misis niyo, pero ang katumbas ito, parang isang dosinang babae. Diba? Yan. Ganon din sa mga lalaki. Mister. Sabi ng pagka tinanong yung misis, parang 10 lalaki din yun. Sa kulitan. Okay. Pag sinabi po natin Solomon, Solomon means peaceful. Kaya nung panahon ni Solomon, wala talagang gera yon. Walang gera. Okay? Yung tatay niya, si Haring David, puro gera yon, patayan. Laging ganun po ang trabaho niya ni David. Bloody. Kaya pinagbawalan siya na magtayo ng templo. Okay, pagdating po dito, itong si Solomon, minana niya yung yaman ng kanyang tatay, minana niya yung trono ng kanyang tatay, minana niya ang leadership ng kanyang tatay, minana niya lahat mula sa tatay niya. Pamana ng tatay niya sa kanyang anak. Kaya mga kapatid, mahalaga. Kayo mga tatay, mga nanay, meron kayong ipamana sa inyong mga anak. Amen? Yung nanay ko, gigisingin ako niya ng madaling araw at kausapin ako. Ako naman nagtulog-tulugan, Bong, walang may pamana kami sa iyo dahil mahirap lang tayo. Yung lupa, hindi mo yan madala kung saan ka pupunta. Ang tanging kayamanan na ibigay namin sa iyo ay edukasyon, mag-aral ka. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Sipin nyo, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Nangarap pa rin ako na mag-aral. Totoo yan. Aral. By March, yung kwarto na yon, magiging classroom yon ng WIU. Westminster International University. Ang mga teachers niyan from states, pagka sinabing comprehensive, merong 1 week na aral dyan. Pero ang klase dyan, every Monday lang, from 9 o'clock hanggang So, lahat ng gusto mag-aral, yan po, ang eskwelahan na yan ay, pag nag-enroll kayo, scholar po kayo. Babayaran po kayo. Akala nyo yung eskwelahan? Ako ang college din dyan sa Pilipinas. Pastor, ang eskwelahan to? Presbyterian po ito.
Isipin mo, hinaw sa baptist. Paano ba yun? Kasi wala akong pakialam doon. Bakit? Nag-aaral tayo. Kung saan-saan naman tayo nag-aaral ng eskwelahan eh. Nakuha nyo? Oh. Ang gusto ko lang, ha? Yan, si Jan. Nag-aaral niya si Jan. Si Raymond. Oh. Sino pa nag-aaral dito? Si Jomar. Mga nag-aaral. Oh. Ito, in-offer na uli. In-offer na. Si Jan, ano yan eh? Nakapasok siya ng linggo, isang linggo. Pasado siya sa mga Koreano. Pagdating sa akin, wala siyang grado. Hindi na pumasok sa akin eh. Oh. Kaya blanco siya doon, blanco. Oh. Kaso nga lang, may pangalan na siya. Isipin mo yung eskwelahan na yan, doon pa yan sa Amerika. Yung exam nila, pinapadala namin doon. Mapapalad yung mga estudyante dito. Hindi nila na... Si Renzo, estudyante rin. Saan mo yung si Renzo? Estudyante rin yun eh. Sabi ko, pasukan nyo. Kasi ang ganda, napakasimple nga lang eh. Ano doon? 30% attendance. 20% midterm. 30% final. Ilan na yun? 80 na. 20%. Yung ano na lang, yung assignment mo. Oh. Isipin nyo, nagpa-exam ako. Isang linggo, pinapadala ko sa kanila yung lesson nila. Oh. Sagutan nyo, open notes, but close your eyes. O, diba? Papadala nila yan, oh. Si Jan nga eh, binigyan ko nga ng grado yan, taas na ng grado ni Jan eh. Binigyan ko yan ng 90. Reklamo yung ano eh, Koreano eh. Why very, very high? Very high. Biro lang yun ha. So ito po yan mga kapatid. Solomon ay tagapagmana. Pag kayo po, mga kapatid, anong mamanahin niyo sa tatay niyo? Diba? Tanongin kayo. Ano ang pamana ng tatay ninyo? Anong mana? Makuha mo sa nanay ninyo? Meron kayong mamanahin sa nanay tatay ninyo? Yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, wala kayong mamanahin sa akin. Utang meron. Utang yung pag-ibig. Yung bahay namin eh, di ba? O kanina, sabi ko, wala kayong ano. Eh, nagbalak na ako. Sabi ko, ibinta kaya natin itong bahay kasi gusto ko mapagawa nga ito. Paano kasi may pumunta sa bahay eh. Pastor, mga 5 million, baka gusto mo ano yan, 5.4, sabi niya, 5.4. May bibili sa bahay mo. E, kinausap ko sila. Subukan mo lang dahil. Oh. Diba? Kasi mga kapatid, gusto ko na sa church, ayusin ko na yung papel ng simbahan. Kasi ang dami nating property. Itong church na ito, akala nyo ang liit na ng simbahan natin, ang dami nating property. Yung sa Purak, Pampanga. Sa ano? Sa Silay. Oh, ito yan. Yung Paete. Wala sa pangalan ko yan. Yung Paete kasi, sabi ni Pastor Jason, ilipat ko Pastor yung ano, kasi pangalan sa akin eh. Ilipat ko na. Yung kuryente, nilipat sa pangalan niya, yung tubig, nilipat, pati yung simbahan, nilipat. Sige, ito lang. Yung doon, oh. Pastor, pangalan ko ba sa'yo? Nilipad pa ba ako doon? Para pangalan sa akin? Hindi na. Kaso lang, gusto ko nang ayusin yung dokumento ng simbahan. Amen mga kapatid? Para pag kinuha na ako ng Panginoon, problema nyo yan. Kasi totoo yan. Pag nawala yung pastor, oh. Kaya po, alam ng mga anak ko, itong simbahan na ito, wala kayong, hindi inyo to. Yung sa bahay lang, inyo yan. So alam nyo rin yun. Alam nyo rin yun, di ba? Kasi may mga simbahan, pilgrim. Nung namatay yung pastor nila, pinaalis yung mga membro. Ngayon, hindi na simbahan, apartment na. Iyan laking property. Oh. Oh, mga anak ha. Joshua, wag mo palayasin yung mga membro ha. Mga pagdating na
Kasi kahapon yung anak ko sinabihan yung mga bata dito mahiram ng Rolex sa kanya. Balik niya, bugbugin ko kayo. Ayos to, anak. Ay, sabi ko, anak, huwag kang mabubugbog. O, di ba? Kasi, ano yan inaalagaan natin dito mga bata, baka hindi napupunta yan dito O. Diyos, peace tayo ha. Okay lang? Okay. So dito mga brother younger years, anong makukuha natin na lesson dito? Kung tatanungin ko kayo, may leksyon ba tayong makuha kay Solomon? Si Solomon po ang nagsulat ng Proverbs. Meron siyang sinulat yan. Si Solomon po ang nagsulat ng Book of Ecclesiastes. Si Solomon po ang nagsulat ng tinatawag na Song of Solomon. Ito yung tao na kung saan nagpatayo ng templo. Ang dami niyang itinayo. Meron siyang navy, ipinatayo niya yan. Mga ships, napatayo siya. Napakarami niyang mga karwahe. Kaya nga tinawag na mayaman sa kanyang henerasyon. Ano ba? Templo. Yan po yan. Yan isa sa mga achievement na ginawa niya. The Temple of Solomon. Alam niyo mga kapatid, itong tao na ito na nagsulat, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Pero pagdating ng araw, yung sinulat niya na pinapag-aralan natin ngayon, hindi na-apply sa buhay niya. Doon marating sa buhay natin na tayo po mangako sa Diyos na maglingkod tayo sa Panginoon, pero dumarating ang punto na pag pinagpala ka o kaya ikaw ay nagkaroon ng problema, nakalimutan mo yung pangako mo sa Panginoon. Sige nga, ano pangako mo sa Diyos? Ako, narinig mo sa akin Ang commitment ko sa Diyos, Panginoon, pag nako'y napalayo na, lumilis na, patayin mo na ako. Huwag mo nang hintayin na matuluyan pa ako. Di ba? Patayin mo na agad ako. Kaya alam niyo na, pag namali ako. Ano pinamatay ng pastor mo? Palihis na Ang lupit ng mga membro na ito. Grabe. Di ba pwedeng namatay dahil sa katandaan? Ayos yun, di ba? Ilang lesson na makuha natin, mga kapatid. Number 1, in his younger years, he loved the Lord. Yan po yan, di ba? Mahal na mahal ni Solomon yung Panginoon ng kanyang kabataan. Chapter 3, verse number 3, ang sabi po dyan, and Solomon loved the Lord, walking in his statutes as of father his David. Only sacrifice and burnt incense in high places. Yun po yan, he loved the Lord. Harinawa mga kapatid, hindi yung kayo ay nasa kabataan, ito siguro, ang edad ni Solomon ito, nasa 20s lang to Nung maging hari siguro siya, mga 20 years old lang siya, o 18 years old, maging hari siya, no? So, ibig sabihin dito mga kapatid, hindi porke ikaw young people, mamahalin mo ang Diyos. Pagkatapos, ikaw nag-aaral ng kolehiyo, mamahalin mo ang Diyos. Pero na ikaw ay makapagtrabaho, nakalimutan mo na yung Diyos. Lalo na yung education system natin ngayon na paglinggo, kailangan papasok na yung mga estudyante. Kuha niyo ba yun? Kung kailan linggo, saka papasok. Buti nga, si Andrea, walang pasok ngayon. Si Charles, walang pasok. Yung mga college students natin, di ba? Sabi ko sa kay Mrs., ba't yung anak mo hindi nasimba? May pasok Ayos Pag sa eskwelahan, 7 o'clock, nandoon na. Pag sa church, wala Kaya bago ako umalis sa bahay, naninirmon muna ako Sabi ko, bakit ba? Dani, makinig ka. Sabi ko kay Dani, bakit pagka sa school, nagigising kayo ng pusa? Pagkalinggo, gigisingin pa kayo. Pagka basketball, ginigising ako. Dad, gising na kasi may basketball kami. Hinihintay ko yung sisipain ako. Dad, gising na. Church na, magsasunday school pa kami. Hindi ko pa narinig yun Diba? Tumatawa kayo kasi pariha lang naman, di ba? Pagla! Yung po yan So, he loved the Lord. Alam niyo, kapatid, si Solomon,
Mahal niyan Diyos. Kaso lang mga kapatid, meron siyang unang pagkakamali. Pero yung unang pagkakamali niya, hindi siya sinita ng Diyos. Maaaring nagkamali na tayo, hindi tayo sinisita ng Diyos. Yun, verse number 1. And Solomon made affinity with Pharaoh, king of Egypt, and took Pharaoh's daughter, and brought her into the city of David until he made the end of building his own house, and the house of the Lord, and the wall of Jerusalem round about it. Isipin nyo, yung anak ni Pharaoh ng Egypt, ginawa niyang asawa. Ang sabi ng Diyos, huwag kang kukuha ng asawa mo na foreigner. Doon lang sa tribo ninyo. Nalala niyo ba yun? Diba? Pag ikaw ay tribo ni ganito, doon ka lang sa tribo mo kukuha. Wala eh. At yun ay utos yan na wag. Pero pinabayaan siya ng Diyos. Minsan dumarating sa buhay natin na yung gusto natin, iginigiit natin sa Diyos. Ito po, mga kapatid, kahit mahal niya ang Diyos, si Solomon, mahal niya ang Diyos, hindi siya humingi ng payo mula sa Diyos. Hindi siya humingi sa mga propeta ng payo kung sino dapat mapangasawa ko. Hindi. Kaya kayo, mga kapatid, humingi kayo minsan ng payo sa pastor. Pastor, okay ba yung babae na ito? O, yung people, pastor, okay ba si sister ganito? Okay yan. Napakagandang babae. Faithful sa church. Pero ito problema mo, Brad. Ang nanay niyan, pag nagbuntis at manganak, naging sinto-sinto. Lahat ng kapatid niyan, pag nanganak, nagiging sinto-sinto. Ibig sabihin yung misis mo, pag nanganak yan, maging sinto-sinto yun. Mahal mo? Pakasalan mo? Hindi na pasok? Umayaw eh. Oh. Umayaw. Ayaw ko na pasok. Oh. Pero kung mahal mo yung tao, di mahalin mo. Di ba? Oh. Tama ba? Mahal mo eh. Lagi niyong tandaan ha, mga young people, gusto niyong masaya? 90% of your happiness depends in your marriage life. Pag-aasawa. Kita niyo ako, masaya ako lagi. Oh. May misis ako. Oh, masaya buhay namin. Araw-araw kami, nagbabangayan. Masaya. Oh. Oh, di ba? Hindi kasi ganito eh. Ako, nag-iba na yung ugali ko ngayon. Ayoko na yung makarinig ng ingay ba, yung bunganga niya. Kaya nga dalawa yung namin, hugasan eh. Doon siya, dito ako. Kaya pag nasasalita siya, lalakas ako yung bigo. Ano yung sabi mo? Sa bigo. Oh. Mga kapatid, may mga asawa ha, ayaw mga mister. Oh. Ito tandaan nyo. Pagka nagkakaedad tayo, nag-iiba ang ugali natin. Ha? Oh. Ingiti-ngiti si Brother Ramil eh. Okay lang yung mga bata-bata pa. Gaya ni Brother JR, okay pa yun. Nasa honeymoon stage pa yun eh. Pero yung may edad na, di ba? O ito. Yan. Nanunuro na siya, Sir Mirna. Ito mga katropa. Oh. Kaya nga dito ang church, mahalaga, mayroong pagtuturo niyan. Di ba? Kasi paano yung bagong ikakasal? Kung hindi maturuan si Marion, baka ayaw ng pakasal yun. O, di ba? In-encourage ko pa naman, mag-aasawa na. O. Kasi ganito yung mga badin. Dapat mayroon yan. Tawag doon, sequence. Ano bang meron? Kami nung mag-asawa kami ni Mrs. 3 years kami hindi magkaintindihan eh. Siya ay taga-norte. Ako ay taga-dulo ng south, gitnang silangan ng Mindanao. Pagkatapos nagsama kami, hindi kami parihan ng pagkain, my goodness. Oh,
Dinimbing kanya, aking laswa, lawoy. Ano mag-intindihan yan? Yung hilig ko ay inihaw at saka kilawin. Hindi kami magkaintindihan. Anong bibig niyo marinig ko sa kanya? Pangit naman ang niluto mo. Bihira, sarap na sarap ako, tapos pangit sa kanya. Ako po yung nag-adjust. Bakit? Mag-adjust ka. Kasi mahal mo yung misis mo eh. Peace tayo, Miss Lota. Kaya na yun, di ba? Mag-adjust ka. Pero mga mister ha, pag medyo sumiklab yung init ng ulo mo, huwag ka nang magsalita. Para walang gulo. Manahimik na lang tayo. Amen ba mga mister? Para wala nang gulo. Kasi pag ginatuhunan mo ba yan, alam mo dapat yan eh. Patay-patayin mo yung gatong. Ha? Para walang gulo, lagi nang tama yung mga misis natin. Kasi pag hindi pa natin yung tama natin, tatamaan tayo eh. Ito yan, Solomon. In his younger years, he loved the Lord. The Lord appeared to Solomon twice. 2 beses nagpakita ang Diyos kay Solomon. Saan natin makita yan? Chapter 8. Chapter 8. Chapter 8 ba? Chapter 9? Di ba yung chapter 3, verse number, chapter 5, chapter 3, verse 5, and in Gideon, the Lord appeared to Solomon in a dream. Di ba? Isipin mo, nagpakita ang Diyos kay Solomon. Katanungin ko kayo mga kapatid, ang Diyos ba nagpakita na ba sa inyo? Ha? Hindi nga, tanungin lang sa akin, hindi ka napakita Diyos sa inyo? Dapat nagpakita ng Diyos sa atin. Nung tinanggap natin ang Panginoon, nagpakita sa atin ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, na siya yung Diyos natin, siya yung tagapagligtas natin, at siya ang tatay natin. And that moment, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tinanggap natin siya bilang tatay natin. Yan yung mga kapatid. That was, nagpakita ang Diyos sa atin. Kaso lang marami sa atin, pagkatapos natin tanggapin ng Panginoon, nakakalimutan na natin ang tinanggap natin na Panginoon. Ito po si Solomon, nagpakita po sa kanya ang Diyos. At sabi ng Diyos sa kanya, di ba? Humingi ka, Solomon. Ang sabi dyan, verse number Verse number 9, give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this so great a people? And the speech pleased the Lord, and that Solomon had asked this thing. Isipin nyo mga kapatid, sa prayer pala natin, kinakailangan ma-please natin ang Panginoon. Paano nyo ma-please yung Panginoon? Ako nga, nagtataka ko eh. Di ba pag kayo'y makipag-usap, di ba tayo? Kasi may mga reliyon, pag nag-pray sa Panginoon, sinisigawan yung Diyos. Di ba? Panginoon, bigyan mo kayo. Ang ingay eh. Sabi ko, ako yung Diyos, baka pitikin ko yun eh. Ang ingay mo ah. Hingi ka lang, ang ingay-ingay mo pa. Hindi naman ako bingi ah. Di ba? Subukan nyo, pumunta kayo kay Mayor. Sigaw-sigawan nyo doon. Ngayon ako, rumangin po kayo sa dahil ba, lubalawang makumakbo yan. Bigyan nyo po kami ng pera. Baka man daw. Sige nga. Hindi. Lalapitan mo siya doon. Mayor, o Gog, o Congressman. Total, mag-eleksyon naman. Pwede magpapugi ka ng konti. Masimento man yung gilid ng, Camden Street. Kasi putik-putik na dyan eh. Pero kung tutusin, marami ng pera lumabas dyan. Okay?
So ito po yan mga kapatid. The Lord appeared to Solomon twice. Dalawang beses. Oh. Tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, the Lord appeared to us when we accepted the Lord as our Lord and Savior. And that moment, the Lord is our Savior. The Lord is our Father. Yun po yung nangyari. At tayo po yung anak ng Diyos. Kaya nandito tayo because we worship our King, we worship our Father. Amen, mga kapatid? Yan. So, ano pang lesson nakuha natin ni Solomon? Earthly positions cannot satisfy. Sabihin nyo sa akin, alam niyo mga kapatid, nabasa ko yung article about Maxwell. Si Maxwell nung araw, meron siyang $6 billion. In-interview siya at tinanong siya, Mr. Maxwell, are you happy with your $6 billion? Anong sagot niya? No, I'm not happy. If I have another $6 billion, I'm the happiest man. Nung time na yun, parang si Bill Gates, meron yatang 12 billion tanong araw. So parang gusto niyong pantayin si Bill Gates. After 6 years, nagkaroon si Maxwell ng another 6 billion. $12 billion. In-interview siya ulit. Mr. Maxwell, you have now $12 billion. Are you happy? Ano sagot niya? No. Doon sa California, those people, yung bahay nila, $140 million. Na yun, may usok na ng konti, meron ng splinter yan. Di ba? Merong mga yan. Yung mga wall yan, ay hindi po yan tinatablan ng apoy. Fireproof, waterproof, soundproof, lahat ng proofing, meron sila. May magagawa ba yan? Pag Diyos ang gumawa? Noon niya ba? This week, pinabasa ko kay Mrs. yung simbahan na abo. Yung bahay-sambahan ng isang church na abo. Yung bahay ng pastor na abo. Sipin mo, damay yung sound system na ginagamit for worship. Yung mga upuan na minsan inupuan ng mga membro na abo. Oh. What a sad story. Di ba, Red? Kaya magtatanong tayo, kaya nga minsan, kaya sabi kay Mrs., paano ko kaya to? Ang tawag niyan? Pa-insurance sa apoy. Itong mga binata ko pa naman dito. Malalaman lang pagka luto na yung kanin, pag nasunog na. Oh. Malalaman mo, luto na yung kanin, pag sunog na eh. Oh, maamoy na. Naamoy na ng kapitbahay eh. Ganun kasilot yung mga binata ko rito. Kaya sabi ko, paano ko to? Pa-apply ng fire insurance. Kasi pag naabot to, wala tayong simbahan. Nakuha niyo ba yun? Oh. Pero pag may insurance to, okay lang sunogin nyo. Bishop, hindi kayo mahihuhuli ng mga investigador. Pag nahuli kayo, kulong din kayo. At walang mabibigay sa iyo. Di ba? Sa California, last year, yung mga fire insurance nag-withdraw. Kaya maraming mga celebrity doon, wala silang nakuha na fire insurance. Parang meron ng projection na merong gagawin ng Diyos. So, sipin mo yan, nagsipag-withdraw. Walang makuha. Isang mayaman, pera niya, nandoon, sunog. Mga nakuha nilang mga earthly positions, sa mga fame nila, mga trophies nila, ayan, sunog. Yung gaganda nila mga piano, gagandang mga sasakyan, sunog. Oh. Kaya ibig sabihin mga kapatid, it only takes a spark to take away.
and burn it in ashes. Kaya huwag tayong magsabi, mga kapatid, yung earthly positions can satisfy? No. Si Solomon, tingnan nyo sa Ecclesiastes, kung gaano siya, katindi. Ecclesiastes, chapter 2. Kung sabihin nyo, mayaman Solomon, mayaman. Tingnan nyo yung kanyang Ecclesiastes chapter 2. Yeah. Sabi ni Solomon, verse number 4, I made me great works. I builded me houses. Hindi lang isang bahay, houses. I planted me vineyards. I made me gardens and I planted trees of them of all kinds of fruits. Okay, tanyo? Bakit? May tinanim ba tayo? Sa planggana ko, sa taas ng bahay, minangulam ko kanina. Nag-harvest ako ng talbos ng kamote. Pakuluan ko, ulam ko. May tinanim ako May tanim ako ng kangkong sa taas. Hindi na ako bibili. Nagtanim ako ng sa mga balde. Nagtanim ako ng malunggay. Nandun. Dami kong doon, tanim na sibuyas. Bawang. Sibuyas, gugupitin ko lang yun. Chachap-chapin ko. Yan, sa kanin ko. Na. Sunod na araw, tutubo ulit. Harbisin ko na ulit. Sarap ng buhay ko Kasi nagtanim ako. Tanglad, dami ko tanglad. Citronella, ayun. Meron din. Kaya yung lamok, uso yung lamok nung nakaraan, di ba? Pinag-harvest ko yan. Sa kwarto, sa television, sa CR, lagay ko mga citronella, dami. Nawala. Nawala yung lamok. Dumami, ibis. Sipin niyo mga kapatid, kaya tayo huwag niyo sabihin, wala kayong lupa. Ako nagtanim sa paso. Ngayon, ang gusto kong pag-aralan, kasi mga planggana yung tinaniman ko, yung vertical farming. Vertical farming. At saka para hindi na ako bibili ng itlog, mag-alaga na ako ng 5 manok doon sa taas ng bahay ko. Sipin niyo yan, para mangitlog siya doon. Ayos yun 2 lalaking manok para lagyan namin ng panabong. Yung mga binata ko dyan sama ko doon. Sama. Sa taas ng bahay. Kaya yung ulam ko, libre yan. Sa taas lang. Taas lang. Silang magastos. Ako hindi. Itong buwan na to, sabi ko, oatmeal lang ako. Isang buwan na oatmeal lang. At yung tanim ko sa taas. Tanglad, lagain mo. Laga ka na, lagdan mo ng sibuyas dahon, bawang dahon, likang ko ako doon, sayot, alugbate ako doon, miro pang saluyot, paghalo-haloin mo yan, okay na yun. Nandun lahat, Hindi ko na kinakalang bumili na ng vitamin C. Sumubra na nga Sabi tuloy ng nung nasa meeting kami, ang binili ko, gulay pa rin. Ano sabi ng pastor? Parang ayaw mo na mamatay, brad Pati ba naman dito? Gulay ka pa rin. Oo nga, Bihira. So dito mga padala, huwag kayo magtiwala. If the Lord bless you, just like Solomon, and Solomon has many things, this world has, na-acquire niya. Ano pa meron siya? Verse number 6, I made me pools of water. Wala naman tayong mga swimming pool dito. I got me servants and maidens, and servants born in my house. Also, I had a great possessions of great and small cattle above all that were before me in Jerusalem.
I gathered me also silver and gold. Isipin nyo yan, grabing ginto. Yung inuman niya, ginto. Yung kanyang trono, ginto. Yung lalakaran niya, ginto. Isipin mo yan. Yung templo ng King Yuslak yun, wala kang marinig na hammer doon na ingay. Lahat yun, mga prekas po yun. Gold-plated yan. Kaya nga, nung panahon ng Panginoon, sabi ng Panginoon, doon sa templo, ito, walang matirang bato dito kahit isa. Doon sa templo. Bakit? Yung mga Roman soldiers, ang nasa isip nila, kasi alam nila na yung Temple of Solomon ay ginto po yan. Baka kako yung mga bato. Diba? Tayo, pagka bato, yung bato, diba? Lagay natin si ginto. Ang nasa isip nila, nilagay doon ginto. Kaya sisira lahat yun. Natupad yung sinabi ng Panginoon. Sinira. Ayaw ni General Titus Fabius Marcellinus na sirain ng mga sundalo. Kaso lang, wala siyang control sa mga sundalo niya. Kasi mga sundalo, gusto noon pera. Gusto noon ginto. Ganun kayaman Solomon. Kaya verse number 9, sabi ni Solomon, verse number 8, I gather me also silver and gold, the peculiar treasures of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers. Ibig sabihin, pag siya'y kumakain, mayroong kumakanta dyan. Oh. Para yung may-ari ng kudak. Anong pangalan nun? May-ari ng kudak? Si George Eastman. Na pag siya'y kumakain, mayroong pipe organ nagtutugtog sa kanya. Nakatira siya sa 2,000 room mansions. Isipin nyo, tayo bahay natin, studio type lang. Sa kanya, 2,000 rooms. Sabi ko, lahat tayo ng kwarto na yun, tulugan kaya niya. Pero ano nangyari sa kanya? Mayaman na tao. Kinuha yung baril, sumulat, ang sabi niya, I have it all. He pulled the trigger, he died. Lahat meron na. Kaya mga kapatid, hindi po yan earthly positions, ba? Satisfied. Solomon, the richest in his time, siyang pinakamayaman. Pangatlo, na makuha nating lesson kay Solomon. Bad company corrupts good character. Kahit gaano ka katino, pag ang kaibigan mo masama, ma-influensyan ka. Ikaw, pagkalinggo, nag-i-amen ka, nagpe-praise the Lord ka, nagpe-pray ka, pero ang ka-opisina mo, palamura yan. Huwag mo sabihin, hindi ka matuto magmura niyan. Nakuha niyo mga kapatid? Matututo ka. Pag ang kaibigan mo sa bungiro, matututo ka magsabong. Pag kaibigan mo ay chick boy, malamang-lamang. Sabi ko nga, pag may kaibigan kang 4 na palamura, darating yung araw, pang-5 ka. May 4 kang kaibigan na chick boy, pang-5 ka na. Dumagdag ka eh. Kaya yan mga kapatid, paano na-corrupt si Solomon? Na kung titingnan nyo, yung una, in his younger years, he loved the Lord, pero dahil yung kanyang mga kasama, hindi matitino, na-corrupt yung kanyang personalidad, na-corrupt yung kanyang spiritual life, na-corrupt yung kanyang moralidad. Paano? Isa dami naman kasing inibig ng taong ito. Di ba? 1 Kings chapter 11. Ano sabi dyan? But Solomon loved many strange women, together with the daughters of Pharaoh, the women of Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites, all the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, Ye shall not go into them, neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto this in love. Minahal ni Solomon yan, nang ligtas siya na iba't ibang lahi ng mga babae. Ito, kunin ko ito kasi puti ito, para may fluorescent ako sa bahay. Ito, nigra ito, itim, para meron akong di ba?
pangkontra doon. Ito, Mongolian, dilaw-dilaw ang kulay. Sipin mo, ito, Pilipina ito. Baka may nakuha si Solomon na Pilipina, no? Matanong ko nga yan pagdating sa langit. Parang Solomon, mabihira. Nadadali ka bang Pinay doon? Pero parang meron siguro, ano? Kasi ito, kumukuha kasi siya ng ginto at kumukuha siya ng unggoy. Eh, ang sabi ng kasaysayan, ito daw ay land of offer. Di ba? Offer. So, yung Philippines ay offer ng panahon na yon. Na si Solomon at saka si Hiram, 3 years navigation, kukuha sila ng ginto. Kaya ang mga historian, sabi nila, dyan sila kumukuha sa Davao area. Maraming ginto dyan eh. At dyan sila kumukuha ng mga unggoy. Nandyan yung Cotabato, daming unggoy eh. Diba? Dyan sila kumukuha. At dinadala nila yan, papunta doon 3 years. Pinag-aralan nila that from Davao, papunta doon sa Israel, 3 years nga naman. Tumugma doon sa history. Hindi ko sila sabi totoo ha. Tumugma lang ayon sa kanilang kasaysayan. Dami na kasi YouTuber eh. May YouTuber nila. Walang kakwinta-kwinta. So, bad company, mga kapatid. Ito, ano pa sabi dyan? Verse 3, and he had 700 wives, princesses, and 3,000 concubines, 300 concubines. And his wives turned away his heart. Yun po yan, yung sinabi niya na mahal niya ang Diyos ng kanyang kabataan, mahal niya ang Diyos ng kanyang kalakasan, nung siya po'y nagkaedad. Minahal niya yung mga walang kakwinta-kwinta. Kaya mga lalaki, pag kayo po'y umibig, tingnan niyo yung babae na maka-Diyos. Dadalhin kayo simbahan niya. Kayo naman mga dalaga, hanapin niyo yung mga lalaki na maka-Diyos din. Dadalhin kayo sa church niya. Ilalapit kayo sa Panginoon. Pero pag kayong mga lalaki, manliligaw kayo, at yung babae, dadalhin kayo doon sa mga mall, dadalhin kayo sa mga coffee shop, uubusin ang pera nyo. Hindi matinong babae yan. Pero pag nag-date kayo, laging kumukuha yan ng mga mura. Hindi, okay na, mas maganda sa bahay. Ibig sabihin itong babae na ito, matipid ito. May future ka, iho. Ito yan. Simula kami. Mag-Jollibee kami ni Mrs. Para kay Charles. Isang order lang. 3 na kami. Share lang. Ganun katipid eh. Makapag-asawa ka pa naman ng Ilocano eh. Pareha kami. Sa bahay, pareha kami ng timpla. Yung mga gulay-gulay, buhay na kami. Problema na lang namin yung mga anak namin. Diba? Di sabi ko din sa mga people natin, may mga lupa naman dyan. Ang dami kong buto ng papaya. Kaya kinuha ko yung pala kasi sabi ko doon, paalam na ko doon sa amin. Itanim ko doon sa mga kalsada namin para pagdating ng araw may hambisin ako eh. Diba? Kaya mga kapatid kayo ha, pag kayo po ay makipagkaibigan, siguraduhin nyo yung matinong kaibigan. Amen? Kasi nga pagka ang kaibigan nyo, BI, bad influence sa inyo, sigurado kayo. Sa trabaho nyo, dapat kayo yung ilaw doon. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ay ilaw at asin doon sa trabaho ninyo. Ilaw at asin kayo sa negosyo ninyo. Ilaw at asin kayo doon sa eskwelahan ninyo. Ilaw at asin kayo doon sa komunidad ninyo. Hindi yung kayong ilaw nyo, parang disco light, patay sindi. Ilaw ka paggalinggo, Lunes, patay na yung ilaw mo. Hindi, manatili ka. Diba? Yun. Kaya ano pa dito, kapatid? Verse number 4, but it came to pass when Solomon was old, yung tumanda na Solomon, that his wives turned away his heart after other gods. Yung mahal na mahal niya, yung Diyos, ngayon napalitan niya yung Diyos. Itong si Solomon na nagsulat ng trust in the Lord with all your heart, siya po ay sinira niya yung sinulat niya. Mabuti pa nga tayo eh. Sinusunod pa natin. Kaya mga kapatid, kita nyo ha,
huwag kayong magsimula na magganda yung performance ninyo kayo pinag-aaral na sa simbahan, hanggat nakakuliyo, nakapagtrabaho, nakapag-asawa, nung kayo po ay mga lolo na wala na kayo sa sirkulasyon. Nakalimutan nyo ng Diyos. Pag tumanda kayo, huwag dapat lagi kayo nasa simbahan. Kasi malapit na kayo sa libingan eh. Dapat mag-pray ka na lagi. Kita niyo sa Korea, yung mga matatanda doon, araw-araw na sa prayer meeting. Araw-araw na sa simbahan. Sabi ko nga, magkapakuran ng mga man. Gaganon eh. Pupunta ng simbahan, alas 4 na madaling araw. Sila po yung nag-simbahan, nag-pray. Oh. Kaya pagdating dito, yung mga tatay, nanay natin dito, pag tumanda na kayo, yun, may ministry na tayo. Prayer ministry. Mga debutong baptista. Yan. Araw-araw. Mag-uniform na tayo. League of Prayers. Yun, di ba? Yun po yan. Last, in his old age, he gave advice to young generation. Ito na maganda. Kasi nakita ni Solomon na siya po yung nagkamali. Kaya siya po yung nagbigay ng advice doon po sa mga sumunod sa kanya. Ang sabi po ni Solomon, di ba? Na yung kayamanan niya, earthly positions, wala po yan. Kaya sabi po niya dyan, di ba? Verse Ecclesiastes 1. Ano sabi dito? The words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem. Siya po yung hari, siya po yung mangangaral. Preacher siya, nangangaral siya. Pero yung pangangaral niya nung una, napakaganda yung kanyang relasyon sa Diyos. Pero nung tumanda siya, nagdami yung kanyang pangangaral. Alam niyo, mayroong pastor sa Amerika, napakalaki ng simbahan, ngayon atheist na. Hindi naniwala sa Diyos. Nung tumanda siya, hindi naniwala sa Diyos. Yung dati niyang pinapangaral, ngayon kinukontra niya. What a sad story. Maraming mga tao ganyan, pag tumanda na tayo, baka kako dito may mga atheist na pagdating ng araw. Nasasabihin na sa akin, pag nagkita, Pastor, hindi ko totoo na mayroon Diyos. Oh. Actually, meron na nga, nasabi sa akin eh. Dito, yung mga umatong dito dati, pag nakita ko dito sa labas, o Pastor, kumusta na kayo? May simba ba ngayong linggo? Sarap naman kausap ito. Tinatanong pa kung may simbang linggo. Eh, alam naman na Pilipinas, ang linggo talaga ang pananambahan. May mga kapatid. Kaya pag nagkita tayo, huwag mo yung tanongin kung may simba sa linggo. Oh. In his old age, he gave advice to young generation. Lahat, sabi ni Solomon, nung tumanda na siya, sabi niya, vanity, verse number 2, vanity o vanity, ibig sabihin, lahat ng kanyang pagmamay-ari yung yaman niya, wala palang kabuluhan yan. Kasi nga po, pag namatay ka, lalagyan ka lang ng kabaong at ikaw ilulubog lang doon, 6 feet below the ground. Wala kang matira kahit isa. Bakit? Magdala ka ng espada na ginto? Oh. Sabi ng mayaman, pag namatay ako, sabi niya doon sa doktor, may doktor siyang kasama, kumpare niya doktor, Dok, yung yaman ko, paghati-hatiin ko sa inyo. Yung 50 million, Dok, pag namatay ko, isama mo, ilibing mo. 50 million eh. Tapos, may kaibigan isang pastor, Pastor, pag namatay ko, yung 50 million, isama mo ha. Okay. Sige, sama natin. Yung lawyer, ganun din. Kaibigan niya. Attorney, pag namatay ako, yung 50 million, isama mo sa libingan ko. Sabi nung mamamatay na, yung doktor, kukuha yun ng professional fee. Mabawasan yung 50 million ko. Kasi siya nag-check up sa akin. Yung lawyer, kasi siya yung mababawasan din yun ng 30% professional fee. Yung pastor, sigurado yun, kukunin ng tithes. Nilibing na. Sabi ng tatlo, Dok, magkano binilagay mo doon sa,
Inulog yun. 45 na lang. 45 million na lang. Bakit? Siyempre, kinuha ko yung professional fee ko. Sabi nung abogado, binawas yung 30%. Professional fee. Kaya ano na lang yun eh. Mga 30 million na lang. Nalagay ko. Sabi nila, ikaw pastor, magkano hinulog mo? Aba, pastor ako. Hinulog ko lahat. Di nga. Hindi mo kinuha ang tayo na pero hindi. Nag-issue ako ng chiki doon sa kanya eh. Yung pastor. Chiki ang issue. Yung pastor sa kanya. Sabi ng doktor, matalino pala ng pastor ha. Lawyer, nagulangan tayo ng pastor ha. Biro lang yun ha. Kwento lang yun na walang kakwinta-kwinta. Wala naman siguro pag namatay tayo dito. Ha? Dalawa, advice lang. Pag meron kayong mga account sa bangko, pag mag-asawa kayo, please lang ha, ipaalam nyo yung mga PIN number niyan at saka mga account number yan. Kasi pag namatay kayo, pahirapan po yan. Alam niyo ba kukunin ng gobyerno yan pag hindi niyo nakuha yan? Hirap yan. Kaya maganda pag may account kayo and or. Ha? Yun. Kaya Solomon, sabi niya, vanity of vanities. Verse number 2. All is vanity. So lahat po mga kapatid ay walang kabuluhan. What profit of the man of all his labor is he take it under the sun? Ano bang meron doon? Wala mga kapatid. Kaya dito pagdating sa chapter 12, ito yung payo niya. So nakita niya, matanda na siya, ugod-ugod na siya. Nakita niya, ano sabi niya? Remember now thy Creator in the days of the youth. Kayo mga kabataan, habang malakas na kayo, huwag nyo na akong gayahin. Huwag nyo na akong gayahin. Kasi darating ang panahon, sabi ni Solomon sa verse number 3, darating ang panahon when the keepers of the house shall tremble. Keepers of the house, ito po yung kamay natin. The keepers of the house, ito. Bakit? Ito yung tagalinis ng ating katawan. Kaya keepers of the house ito. Habang malakas pa kayo, di ba? Ngayon, pag nagkape kayo, okay lang yung kutsara pagdating doon. Pero pagdating ng araw, pag kayo po yung nagkape, hindi nyo na matikman. Bakit? Nanginginig eh. O gano'n. Lahat natatapo na. O, wala. Buti na lang, may istro na. Di ba? Istro mo na lang. O. Ice coffee. O. Keepers of the house of tremble and the strong man, darating na araw, ganyan-ganyan ka na. Si Pader. Si Pader? O, nandyan, o. Buti, hindi pa nagtutungkod si Pader, eh. Yung nakikita ko yan, maglakad si Pader, minsan nakagano na, eh. Gano-gano na, o. Ayos, o. Ayaw ni Pader magtungkod, eh. Mag-85 yung tatay ko. Ang tatay niya, 86. Isang taon na lang, Pader. Isang taon na lang. Puta ka na. Okay. So, namayo siya dito. Ano sabi niya dyan sa verse number ano? Pagdating po sa sa verse number 5, and when they shall be afraid of that which is high, pag may edad na, yung matataas na lugar, tagot ka na dyan, and fear shall be in the way, hindi ka na makatawid sa kalsada, doon sa may kasibulan, yung matanda doon, tumawid, patay, nasa kasaan ng ano. And the almond tree shall flourish, yung buhok po ay puro puti na yan. And the grasshopper shall be a burden. Pag ikay dapuan ng grasshopper, nako po, yung pagabigat na. Hirap ka na nga, pabigyan ka pa ng burden. Because man, nakalagay dyan, and desire shall fail. O, kita nyo, di ba? Desire shall fail. Tanungin nyo ko, Pastor, gusto nyo ba ang biyay dahil kung saan-saan? Ayaw mo na. Punta sa Hong Kong, punta ka na lang dyan sa BGC. Kita mo mga building dyan.
Pareha lang yun. Picturean mo lang, pareha. Tayo lang kasi pagka may edad pa kayo, mga malakas pa kayo, gusto nyo mag-explore, di ba? Mga bundok, mga yungib, pupuntahan nyo, di ba? Tuwan-tuwa ka, may mga picture ka. Ilan na yung mga yungib na napuntahan ko? Ilan na yung mga libingan na napuntahan ko, di ba? Ang dami na eh. Anong conclusion ko? Ayaw ko na. Sila na lang, mga anak ko. Tipin mo, lakad-lakarin mo yan. Habol-habulin mo yung schedule mo, pambihira. Oh. Ang makita mo lang naman doon, mga magagandang tanawin, pareha lang naman. Anong conclusion mo? Building, meron sa Pilipinas niyan. Bundok, marami. Oh. Desierto, meron sa Pampanga. Oh. Beach, meron. Ang dami. Daming beach dito eh. Anong doon sa sa Indonesia na mga yung Kuta, ba yun? Nasigat, Kuta Kinabalu. Ang ganda. Punta ka lang dito sa Pagudpud, ang dami na dyan eh. Punta ka lang dyan sa Rojas Boulevard, maganda eh. Dalimihan lang ng Pilipino. Ang dami. Yan po yan. Kaya dito mga sabi dyan, sabi sa verse 8 again, inalot ni Solomon, vanity of vanity, set the virtue, all is vanity. Pagkatapos dyan, tayo po ay mamamatay. Pag namatay na ang tao, wala na po yan, sabi ni Solomon. Kaya dito, sabi ni Solomon sa verse 8, let us hear the conclusion of the whole matter. Ibig sabihin, ano ba ang suma total ng buhay natin? Ano sabi niya? Fear God. Keep His commandments. Aman. Hindi niya nakip yung commandments ng Diyos. Para bang sinabi niya, mga anak, mga apo, mahal ko ang Diyos nung araw. Nagsimula ko 10, 20, 30 years mahal ko ang Diyos. Nakalimutan ko bigla ang Diyos. Iwag niyo na akong gayahin. Keep His commandments. Sipin mo, wala siyang takot di ba? Kaya nagtayo siya Sabi niya, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaya mga kapatid, ito po yung mga leksyon na makuha natin sa buhay ni Solomon. Di ba? Nagsimula siya, mahal niyang Diyos. Yung pangalawa, pangatlo, nagkamali siya. Pagdating sa panghuli, at least bumawi siya na gusto niyang magpayo sa mga sunod na henerasyon. Kung ang buhay niya pala, papunta na doon, biglang bagsak. Pwede naman pala tayo. Ituloy na natin yung paglilingkod sa Panginoon. Amen nga pa din? Leksyon na makuha natin. Tumayo po tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala. Amang lahat ay nakayuko at nakapigit ang mata. Thank you for a man named Solomon, known to be the wisest man on earth, known to be the richest man on earth, known to be the famous king in his generation. Ay may mga payo po na makukuha sa aming henerasyon. The Lord appeared to him twice. In our generation, the Lord appeared to us. The time of our salvation, tinanggap natin. And the Lord always spoke to us. Napaka-blessed tayo because we have a church that Sunday after Sunday, the Word of God is being preached to us in order for us to be reminded. Kaya yung mga nangyayari sa buhay ni Solomon, pulutin natin ng magandang aral at ang magandang aral doon ay manatili tayo na maglingkod sa Diyos. Dahil ang sabi po, fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung mga tinatangkilik natin, passing through lang yan. Our life is also passing through. This world is not our final home. We will go somewhere beyond the blue. Heaven is our final abode. Kaya mga kapatid, if there is something for you and you're reminded by God's word, you are free to come, kneel down, talk to the Lord prayer right now.
Sabihin mo sa sarili mo, Father, tulungan niyo po ako na kung meron man ako mga kahinaan, may mga pagsubok man, tuloy-tuloy ako na maglingkod sa inyo. Sige po mga kapatid, if there is something for you, pray. Sabihin mo sa Diyos na maging tapat ka at maglingkod ka hanggang sa kanyang ginawang pamagay. Sige po mga kapatid. Heavenly Father, we thank you so much. Salamat sa mga paalala sa amin. Leksyon na nakuha namin. Una-una, Heavenly Father, we thank you for the blessings that you have given us. The blessings to have a family. The blessings to have work. The blessings to have business. The blessings of education. The blessing that we have a country like this, a glorious country, that one day our people will come to know Christ, and our countrymen will love the Lord. Dalangin ko po na kami ay patuloy magiting ilaw at asin ng sanglibutan. Sa mga patiran po namin na lang yung nagbiyahe, ingatan niyo po sila. Walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. May mga negosyo, bless them, O Father. Make them rich. Na sa pag-araw, they will excel in their studies. At hari nawa, ilayo niyo kami lagi sa kapamakan ng disgrasya. Makita niyo ang bawat isa sa amin na patuloy na pagpalaan. And channel of blessing to others. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. God bless us all. Tayo po ay